Elizabeth Cruz point of view. Beth, Elizabeth. Napakurap ako tumingala para makita ang nakakunot noong si Justin. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, natulala ka na riyan. Nakabalik na ako. Ano, kaya tara na. Napakurap-kurap ako at muling bumalik sa dance floor at sa kinaupuan ko. Imagination lang. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ko naman pala pinahiya ang sarili ko sa ikalawang pagkakataon. Ano yun, Elizabeth? Akin ka? Kailan ka pa naging possessive sa ex mo? Mahiya ka nga sa sarili mo. Marahil noon ay pwede mo pa siyang maangkin. Pero ngayon, wala kang karapatan na mapalapit man lang sa kanya. Umiling-iling ako at tinapik ang pisngi para magising bago tumayo. Inisang lagok ko ang isang baso ng tubig na nawala na ang lamig para mahimasmasan. Tara. May mangilan-ngilan na rin nagsasayawan sa gitna. Ang iba ay magbabarkada na nagbabanggaan ng katawan. Ang iba naman ay kung todo ang galaw ang ulo at katawan sa saliw ng kanta. At syempre hindi mawawala ang mga couple na halos painitin ang dance floor. Nagsimula kami magsayaw ni Justin na parang noong mga bata pa kami. Nakayakap ang mga braso ko sa leeg niya habang siya naman ay nakahawak sa aking bewang. Habang kusang gumagalaw ang mga katawan namin, pasunod sa kanta. Lumiyad ako ng bahagya habang tumatawat, inalalayan naman niya ako sa baywang. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang barkada ni Justin at nakisayaw. For some reason ay pilit akong inilalayo ni Justin sa isang barkada niya na gustong makipagsayaw sa akin. Come to think of it, mula nung makagraduate kami sa college ay naging protective na siya sa akin. Para na siya naging kapatid kong lalaki na tinataboy ang mga lalaki sa paligid ko. Pero ngayong gabi parang gusto kong magwala, parang gusto kong maging pilya. Kaya naman bumitaw ako kay Justin. Okay lang, I will be okay. Pero Elizabeth, nandito tayo para magsaya, hindi ba? Pagkasabi noon ay bumaling ako sa kaibigan niya at ngumiti. Hi. Ngayong gabi, hindi isang manang o losyang ang tingin ko sa sarili ko. Ngayong gabi, isang maganda at sexing Elizabeth ang naririto. Ngumisi naman ang lalaki at hindi rin naman magpapahuli ang itsura. Hello. Sa una ay nagsimula sa nahihiyang galaw ang sayo namin hanggang sa naging pangas ang kamay niya at marahan itong inilagay sa bewang ko. Nang hindi ako tumutol ay hinapit niya ako palapit. Oh no, this is not good. Nagkatinginan kami at kahit na wala akong nararamdamang atraksyon ay masarap pa rin pala sa pakiramdam na may taong attracted sa iyo. Kahit pa siguro ang gusto ng lalaking ito ay ang ikama ko. Unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin at bahagyang nanlaki ang mga mata ko. Hahalikan niya ako. Bago tuluyang makalapit ang mukha niya ay dumilim ang buong paligid at kasabay nito ay ang paghila sa akin palayo sa kasayaw ko. Bahagya akong napadaing sa paraan nito ng paghawak sa akin. Hinila niya ako kahit na anong protesta at paglaban ko palabas at natigilan ako nang tuluyang makita ang lalaking humatak sa akin. Godric? Gulat kong tanong. Nang makabawi ay pinilit kong alisin ang paghawak niya lalo nang mapansin kong sa direksyon ng itim na itim niyang sasakyan niya ako tinatangay. Bitawan mo ko. Ano bang ginagawa mo? Inis kong tanong sa kanya. Ang espiritu ng alak sa sistema ko ay natunaw na. Pabigla niya akong binitawan at napahawak ako sa pulso ko nang namumula na. Sinamaan ko siya ng tingin at siya naman ay magkadikit ang mga kilay habang nakatagi sa mga bagang. What was that? Bakas ang galit sa boses niyang tanong. Surely you were not about to kiss that guy in front of those people, Miss Cruz? At ano naman ngayon kung ganun nga? I'm single kaya may karapatan ako makipagmingle. And do not even think of firing him kagaya ng ginawa mo kay Skirt, sir. Hindi nagpatinag na sagot ko sa kanya at dinina ng huling salita. Bumalatay ang galit sa mukha niya. Ginagalit mo ba talaga ako, Elizabeth? You don't know what I am capable of.
Napatawa ako ng pagak. Ikaw ang hindi ko magets. Bakit ba pinakikialaman mo ang buhay ko? Because I don't want to see you whoring yourself out there. Walang prenong sabi niya. Nagpanting ang mga tenga ko sa sinabi niya at hindi napigilan ang kamay na dumapo ito sa mukha niya. How dare you say that? Wala kang karapatang husgahan ako, Mr. Villatera. Unang-una, wala tayong relasyon. Pangalawa, wala ka na roon kung anong gagawin ko sa buhay ko. Nagiinit ang mga matang tinalikuran ko siya. Hindi ako makapaniwala na nasabi niya ang bagay na yun. Naguguluhan na ako sa kanya. Kung wala akong karapatang magselos ay dapat ganun din siya. Dapat lamang na wala kaming pakialaman ng dalawa. Pumara ako ng jeep at sumakay kahit pa hindi ko sigurado kung saan ito pupunta. Ang mahalaga ay makalayo ako sa kanya. Habang lula ng jeep ay nagre-ring ang cellphone ko. Hindi ko ito kagad kinuha dahil nangangamba ako na baka bigla itong hablutin. Ito pa ang isang pangit sa maganda at mahalang phone. Maya't maya ka matatakot na baka ma-hold up o manakaw ito sa'yo. Sa huli ay sinagot ko na rin ito at nakitang si Justin ang tumatawag. Hello Justin. Narinig ko siyang nagbuntong hininga. Love, bakit bigla ka nawala? Nasaan ka ba? Napakagat ako sa labi bago napatingin sa kuko. Pauwi na ako. Medyo nahilo na kasi ako at natatakot din ako sa dilim. Pasensya na Justin ha. Okay ka lang ba? Sana sinabi mo para naihatid na lang kita. Ayos lang talaga ako Justin. Magkita na lang tayo bukas ha. Bye. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at kaagad na pinatay ang tawag. Bago muling itinago ang phone sa bag. Nangingiming bumaling ako sa katabi kong kaidaran ko lang. Miss, pwedeng magtanong, anong biyahe ba ito? Santolan. Napatapik ako sa noo. Salamat miss. Godric Villatera's point of view. I smirked softly when I caught her looking our way. Nagpanggap akong may bubulong kay Monique na kanina pa dumidikit sa akin. At kulang na lang ay kumandong sa akin at sakyan ako. Nang makitang umiwas siya ng tingin at bahagyang lumabi ay alam ko na ang emosyong maglalaro sa mga mata niya sa mga sandaling ito. Selos. And I will have fun making her even more jealous. Marahil dahil wala sa kanya ang atensyon ko. Marahil dahil hindi ko siya binibigyang pansin at marahil ay dahil hindi na ako ng Godric noon. Nasa kanya lang nakatutok ang atensyon. I don't really care. I want to make her burn with jealousy. I want to rub it in her face that I can get any woman I like now, unlike before. I want to make her regret ever dumping someone like me. Even the thought of it annoys me. Hindi katulad noon gusto kong mapagtanto niya kung gaano kalayo ang estado namin sa buhay. Gusto kong malula siya sa pagtingala sa kinaroroonan ko habang siya ay nasa baba. At kahit na hindi ko naman talaga tipo si Monique ay napilitan akong sakyan ng panlalandi niya sa akin para mapagselo si Beth. Isang pantasya ng bayan at maraming lalaki ang gusto siyang makuha. Ngunit hindi ako interesado dahil malinaw pa sa sinag ng araw na gusto niya akong gamitin para mas sumikat at para tumagal ang karir niya. Isang bagay na hindi na rin bago sa akin. Habang nasa bar ay hindi na nakakapagpigil pa ang babae at siya na mismo ang humalik sa akin. Matapos ang ilang lagok ng alak, hinayaan ko siya ngunit ang mga mata ko ay nakatutok sa kanya. Nakita kong paanong gumuhit ang sakit sa mukha niya bago siya uminom ng uminom. Marahan kong itinulak si Monique. Ayoko namang ipahiya siya sa harap ng mga tao at ayoko ring gumawa ng eksena. Bakit? Ayaw mo ba? Nangaakit niyang tanong bago bumulong. O mas gusto mo na tayo lang dalawa? Dagdag niya sabay pa simpleng dunggol sa harapan ko gamit ang binti niya. Hindi naman. Ayoko lang na masira ang imahe ng isa sa mga star ng kumpanya. Pilit ang ngiting nakapaskil sa mga labing sabi ko sa kanya sabay layo. Tila naman na-offend siya kaya tumayo at lumipat sa pwesto ng iba. Inilabas ko sa kabilang tenga ko ang kwentuhan ng mga kasama ko sa table at muling bumaling sa dalawa para makitang nagsasayaw na ang magkaibigan sa dance floor. I gritted my teeth as I watched how their bodies danced closer than they could. At grabe,
Kung hindi lang bakla si Justin ay baka sinugod ko na siya ng suntok. I found myself staring at her as she dances to the music. Bakit kapag kasayaw mo yung kaibigan mo, yung galing-galing mong gumiling? Pero bakit sa harap ko ay para kang tuod? Tanong ko sa sarili ko sabay tawa ng pagkakat ininom ang alak. I watched how she threw her head back with a laugh and it suddenly brought me back to before. Noon kaming dalawa ang nagsasayaw at gagawin din niya yon at ihilahin ko siya palapit sa akin bago halikan. Nadagdagan ang pait ng alak sa sikmura ko dahil sa alaala ng nakaraan. I tensed when a group of male approached the duo. Mukhang kakilala naman ni Justin ang mga ito. Ngunit ang hindi ko nagustuhan ay ang lumapit ang isa kay Beth. Nakita kong tinangka siyang pigilan ng kaibigan niya. Ngunit may sinabi si Beth bago hinarap ang lalaki. Napakuyom ako sa kamao at kulang na lang ay durugin ang hawak na basong hawak. "Godric, are you okay?" Tanong ni Janet. Ang executive producer ng kumpanya at pilit lang akong ngumiti sa kanya. "Yes, please excuse me ladies and gentlemen." Hindi ko na sila hinintay pang sumagot at kaagad na tumayo papunta sa pwesto nila. Ipapakita ko sa lalaking iyon kung sino ang kinakalaban niya at pagkatapos na ipapaalala ko kay Elizabeth kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Nakita kong tumakbo sa kung saan si Justin, pero hindi ko siya binigyan pansin at tinuloy ang paglapit. Ilang pulgada ang layo ko sa kanila at biglang namatay ang ilaw at hindi ko ito ininda bago hinablot sa kamay si Beth palabas. Hindi ko makontrol ang galit at selos na naglalaban sa aking kalooban at ang tanging gusto ko lang gawin ay bumalik doon at suntukin ang lalaking humawak sa kanya. Gusto kong durugin ng maso ang mga kamay niya, ngunit ang lahat ng iyon ay natigil ang pagbantaan niya ako na huwag gagawin ang ginawa ko noon sa lalaking kumausap at nagtangka pang bumakod sa kanya. Skirt pala ang pangalan ng mukhang sugpo na yun. I left her walk away from me after she slapped me and I licked my lips. "Nakakarami ka na, Beth, ha? Una ay suntok at ngayon ay sampal naman. Hindi na kita palalagpasin pa sa susunod at bibigyan kita ng leksyong hindi mo makakalimutan." Sabi ko sa sarili habang pinapanood siyang maglakad palayo at ngumisi. 2 araw matapos ang gawing yon ay nasubsob ako sa trabaho at hindi na nagkaroon pa ng oras na mag-isip ng paraan para makabawi. Bilang Zeus naman ay iniiwasan ko pa rin siya at sa totoo lang ay minsan dito na ako natutulog sa kumpanya. Humahangos na pumasok si Luke habang hawak ang isang magazine na isa rin sa pagmamay-ari ko. Napataas ang kilay ko sa pagal niyang mukha. "Today's issue? Bakit kailangan mong humangos?" Para nakakita ng multo si Luke habang inaabot ang magazine sa akin at halos umakyat naman lahat ng dugo ko sa ulo nang makita ang laman. Dahil sa isa sa mga pages ng bagong labas na issue ay makikita si Elizabeth na nakabikini. "Ano?" Itutuloy.